Welcome back. Ayun. Introduce tayo sa bagong chapter, bagong topic. Yo! Ayun, ang random ng topic na to, pero feeling ko kung kung pro kayo sa dalawang ibibigay kong topic, siguro mas magkakaroon tayo ng connection. Actually tanong to eh. Ano yung nagiging problema sa relihiyon? Yung relihiyon mismo, gago, hear me out kasi. Go! Ba't kasi religion? Tangina mo, napaka-sensitive Hindi. ng topic na yan. Kaya nga. Hindi lahat ng tao open sa topic na to. Kailangan ingatan yung words. Yan na namin, nilay down na namin ngayon. Hindi lahat ng tao alam namin na hindi open sa topic na to. Meron yung mga talagang... May pro na pro talaga. Oo, like yung paniniwala Super nila, religious. talagang super religious sila. And baka ma-offend sila sa mga sasabihin namin ko. Kung ganun kang tao, ayun, sorry na agad. Kasi Swipe down mo. feeling ko may mga nakaka-offend kaming salita na magagamit dito kasi ang sensitive din ng topic ng religion sa amin, sa aming tatlo. Like, pare-pareho kasi kami na. Go, tuloy mo. So, ayun. Ano kadalasan yung may problema? Yung religion mismo or Yung yung tao tao. mismo? Yung tao. Ayan, ako muna. Siguro dun tayo sa tao. Sa religion, wala naman din eh. Pero nagkakaroon din in the long run, syempre. Pero most of the times kasi, sa tao nagkakaroon ng problema. Parang tinitingnan nila yung religion nila as nasa taas ng hierarchy. Alam mo yun, yung even though nagsasabi ka lang naman, let's say for example, ako agnostic. Sasabihin ko yung pinaka-pinupunto ko sa kanila o sa kakilala ko na to in general, specifically pala. Sasabihin ko sa kanya yung pinupunto ko na to, tapos sasabihin ko sa kanya yung pinupunto ko na ganito, na sige, nirerespeto ko yung religion nyo, yung mga religion na yan, pero kasi agnostic ako, naniniwala ako ng creator, na may creator, Pero wala siya sa relihiyon. Pero wala siya sa relihiyon, o kahit sino pa man yan, basta naniniwala ako may creator, may God, pero wala siya sa religion na yan, na kahit naman siguro ganyan rin, na mag-pray ako mag-isa, ganyan. That's good enough. Fair enough naman siguro yun para sa mga ganung bagay. Tapos, parang sasabihan niya ako na, ay, ganyan. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Hindi ba ganyan. Alam mo yun, sa tao nagkakaroon problema talaga. Parang it's lacking of respect. Kasi, di ba? Kumbaga, nirerespeto mo sila pero hindi nila nirerespeto pabalik. Yung Kasi paniniwala. yung paniniwala mo. Alam mo yun, nirerespeto mo na nagsa-sign of the cross sila, hindi sila nagsa-sign of the cross, hindi sila kumakain, umiinom ng mga ganitong bagay. Pero yung dun pa lang sa may baseline mo na paniniwala, alam mo yun, hindi nila nirerespeto. Tapos ano pa ba? Ayun, parang hindi naman din sa nakikipag-debate ka sa kanila, pero parang pagka kasi sinabi mo yung pinupunto mo sa kanila, kung ano yung paniniwala mo, parang ang lumalabas na sa kanila nakikipag-debate ka about sa paniniwalaan yung dalawa. Although in the first place naman, sinabi mo na nirerespeto mo yung paniniwala nila, yung paniniwala niya. Ako na ba? Ayun, so sinabi niya naman, i-clarify ko lang yung kaya nagkakaroon ng conflict sa ganito, yung mga panipaniwala, respeto na yan. Yung tao kasi na, halimbawa, ako, hindi ako makadiyos, hindi ako makareliyon, sabihin natin, talaga ako, artista, hindi ako naniniwala sa Diyos. Tapos ikaw, relihiyoso ka. Example lang to relihiyoso ka talaga, yung naniniwala ka sa Diyos. Ako nirerespeto kita, pero ako hindi mo marespeto. Alam mo kung bakit? Kasi natitreaten ko yung paniniwala mo. Like, nagiging threat ako na magkaiba tayo ng paniniwala eh. Ako walang Diyos, ikaw meron eh. Ibig sabihin, na ay, bakit ganon? Ibig sabihin, mali ako. Nagkakaroon ng threat sa isip ng tao Nagkakaroon ng confusion. Nagkakaroon sila ng doubt actually. Ng doubt na, oh shit, parang mali ako dun Bakit ako yung mali? Parang, pag nafe-feel nila na ganon, imamali ka nila. Siyempre, They're trying to manipulate things. Defense mechanism nila yon na sabihin na, hindi, ako yung tama, ikaw yung mali. Babalik na rin nila yung sitwasyon. Pero, although wala namang isang tamang-tama, kasi hindi naman natin lang kung may Diyos talaga, di ba? Walang isang tamang-tama, walang isang tamang mali. Nasa tao talaga, totoo yung sinabi ko. And ako, yung take ko naman sa nasa tao talaga yung mali kasi yung ibang tao talagang pinipilit sa'yo, pinapakain sa'yo yung paniniwala nila. Like,
may mga sobrang relihiyosong tao na siguro para sa point of view nila, sinasagip ka nila. Ako, halimbawa, sasabihin nila na, uy, maniwala ka sa Diyos kasi ganito ganyan pagkatapos ng buhay mo sa lupa, yung espiritu mo, kaluluwa mo, ganyan ganyan. And na-appreciate ko naman yun. Ako, na-appreciate ko kasi ang daming taong ganun sa akin. Gusto nilang daw nila ako sagipin, gusto nila na i-save ako, helpan, itulungan ako. Pero para sa akin kasi, hindi eh. Iba yung paniniwala ko. Sa paniniwala ko, wala yung afterlife na yon. And sa kanila, meron yon. Kaya ayun, nagko-collide yung ideas. Kaya at that, nagka-clash. Kaya at that point, ako yung nagko-compromise. Talagang nire-respeto ko sila na, oo nga po, no, ganun. Ako na lang yung magpapakumbaba na, kasi minority tayo, sa totoo lang, ako, agnostic ako. Agnostic ka, di ba? Agnostic siya, ikaw. Agnostic ka ba? Roman Catholic. Hype ka eh. Basta ako, agnostic ako, yung naniniwala rin ako na may Diyos, pero wala siya sa kahit anong reliyon. Daming reliyon, tapos isa lang yung tama. O, di ba? Parang, ang ano nun, di ba? Pangit pakinggan, nakakaano sa tenga yun. Ayun, ganun ako, kaya, and feeling ko minority kami, kaya nagpapakumbaba na lang ako na iniisip ko na kung ganun talaga yung paniniwala niya, kung malakas talaga yung pananalig niya sa Diyos, edi ayun, okay, go. Ayun, kasi there's no point arguing sa ganyang bagay dahil there's no way to prove it. Like, paano mo prove ba yan? Pag namatay ka, tsaka mo malalaman yun. Paano mo yan, patay ka na nga. Yun lang naman, ito. Views lang namin to. Ikaw. According to Matthew 30, verse... Sige, tangin mo, version mo ngayon. Hindi, I think both. Both yung problema. Yung religion ng tao. Oh, ba't mali yung religion? Ito pre ngayon sasabihin ko na, may maganda rin na yung pag sa atin ng religion kasi it sets our standard and values. Oh. Diba? Religion helps. Religion, may certain type of religion ako. Di ako Catholic, di rin ako iglesia or whatever. Di ako ganun. Basta, born again. So, born again kayo. Alam niyo yan. So, may pastora kasi kami. Pastora. Then, ano siya? Yung wag gagamitin yung Biblia sa mga politics, ganyan. Ginamit niya. Remember the time about kay Donald Trump tsaka kay Joe Biden. Alam mo sinabi niya sa isang niya? Conference. Basta one of those Sundays kineme. One of those Sundays, nakalimutan ko. Pagsamba. Yun. Sinabi niya na wag daw i-vote si Joe Biden. Kasi, ipanalangin natin na wag manalo si Joe Biden. No? Ano na yun, yung personal interest na na sa religion. Pare, di ba yun? Religion, di ba? Religion. Ngayon, doon ko na nasasabing may problema yung religion. Ngayon, nagiging problema din sa tao pag sinunod nila yung sinabi na yon. Oo, kasi parang hollow yung tao. Ibig sabihin, pag sinunod nila yung sinabi ng pastor nila, nasa kanila pa rin yung problema. Nasa kanila yung problema kasi wala silang paniniwala talaga. Like, they're hollow. Nung nilagyan ng laman nung pastor, yun na yung na-embed sa kanila. Yun na yung hindi na nag-research, hindi na ganun. Yun yung paniniwala ng pastor namin, yun susundin namin. That's the problem with religion. Yun nga. Kaya nga ako umalis sa ko. Okay. I mean, kaya ka tumiwalag. Di naman tiwalag. Di na ako masyadong nagsisimba sa specific church na yun. Yeah. Sa iba na ako nagsasamba. Minsan lang, napakadalang. Kasi nga, dahil sa na yun. Dati pa rin naman napakadami ng red signs. Sinasabi niya na kada yung magbibigay ng ng pera. Yung gano'n. Wait lang, meron akong... Wait lang, bro. Go. Sinabi 30 or 20% daw dapat ng sahot ibigay para sa reliyon. Pre, yung donate sa i-donate daw sa church. Sa church. Okay. Para naman daw sa church, ganyan. Tapos magugulat kami bago siyang park. Tapos nagpapagawa siyang bahay. Ayan, ito na kasi yung problema. Yung mga leaders kasi ng religion, they have power. Sa totoo lang. Same with wait lang, sorry. Sobrang controversial na to. Alam mo ba na ang iglesia, kaya nanalo si BBM, lahat ng iglesia, lahat binoto sa BBM. Wait lang, wag na natin pasukan yan, puta politika. Sorry, sinabi ko lang, you said na may power eh. Basta yun, religion has, in my opinion, religion has too much power. Ayun, kasi, ito lang. Ayoko naman sabihin itong word na to, pero most of mga naniniwala kasi, or most of mga, yung sobrang devoted, most na mga ganong tipo ng tao ay yung mga hindi ganong ka-concrete sa mga iba nilang paniniwala, kaya sinusunod lang nila yung sinasabi ng mga pastor nila at mga narinig nila. Easily swayed yun. So, ayun. Sa Pilipinas kasi kahit hindi na tayo sakop ng ng mga Spanish, Espanyol,
kahit hindi na nila tayo sakop, parang ang naiwan nila sa atin is yung phylocracy. Yun. Parang may power pa rin talaga yung mga leader ng mga religions in Look- terms of sa bansa natin. Sa politics, look at divorce bill. 'Di ba? Ang daming mga tao na may mga tao na nahumadlang sa divorce bill dahil sinabi ng pare na mali yan. 'Di ba? Ang daming ganon. Tsaka ano, Bakit nila sinunod yung pare? Kasi that's their only know-how. Like, yun lang yung alam nila na tama. Kasi pare yun 'di ba? Alagad ng Diyos yan eh. saka That's ano why eh. I hate religion pala. Sorry. Ano yun, sorry. To cut you off. Mali, pero yun. Yung religion kasi na yan, sobrang by chance yan. Diyos ko, bakit maganda yung topic natin? Sorry. Kaya ako nasabing by chance is that, sabihin natin di ako dito pinanganak sa Pinas. Pinanganak ako sa, sabihin na lang natin, sa India. Siguro hindi ito pinaniniwalaan ko ng sobra. Hindi talaga. Hindi talaga, Yun kasi nga. yun yung tatatak sa'yo ng paligid mo. It's a culture. Religion is a culture. It's a cult. Part Ay, part of culture. Yeah, cult nga eh. cult siya. Pero hindi pangit na term cult Tapos ito pa isa, may mga mangilan-ngilan akong tao na kilala na Ayan! Yun na naman! hindi ko naman nilalahat sa mga Yung sobra magdasal, Oo, pero demonyo. sobrang galang. Demonyo naman. Excuse. So ayun, may mga kilala talaga akong tao na devoted talaga when it comes to their religion. Linggo-linggo nagsisimba, ganyan, nagno-nobena, nagro-rosaryo. Pero pagka naman narinig mo magdiskrimina ng tao, parang hindi nila tanggap na naghahangad sila ng modernization when it comes to those things na gusto nila umunlad sa buhay, in general, gusto nila umunlad sa buhay, pero hindi nila tanggap na may mga taong tulad namin, although that's just fine. Ganun naman talaga. May mga taong hindi ka tanggap, and that's just fine. May mga taong hindi tanggap na may bading, na may gay, na may lesbian, na may ganire, na may LGBTQ, pero naghahangad silang umunlad sa buhay. Alam mo yun? Ang off lang. Wait. Para sa akin kasi parang, paano ka umunlad sa buhay kung in the first place sa mga ganung bagay pa lang, masyado ka ng close-minded? What we want to point out right here is that your character matters more. Character matters more than your religion. Kasi una pa rin kung paano ka makitungo sa tao, una pa rin kung paano ka umasta kesa sa relihiyon na pinaniniwalaan mo. Kasi nagiging mas malaking proof 'yun, mas matimbang yung ugali ng tao. Ayun lang yung gusto namin i-point out dito. Kung na-offend kayo, edi sorry. So, yun. Sorry kung na-offend kayo, pero Pero kasi bad side yung kinanahan natin Ay. Good side naman. Hindi, ito, sige, tama yan. Oo. Bad side yung kinana namin sa religion ngayon. Good Yung side good ng side. religion. Yung religion, Ano? tinuturuan tayo ng morals, values, ayan, Ethics. ethics yan. Tsaka it's setting balance to the world ng sobrang sobra. Huwag mo napansinin Ah. yung dyan. Yan. It's setting balance to the world. How? Ang daming mga taong dahil sa takot nila sa Diyos, di sila gumagawa ng Mali, oo. Sabihin natin ng wala tayong iniisip na may higher power. Puta, bakit ka susundin yung magpumatay? Papatay ako ng papatay nun. Yung mga ganong bagay, Basta, yung religion has a heavy Ito pa. impact sa buhay natin. Pagbigay pa tayo isang good side. Ayan, doon naman ako doon sa mga, sa religion, sa Catholic, sa Iglesia, basta lahat, in general. Kasi meron silang charity, meron silang Yes, assistance oo. na pinapaabot sa mga, especially sa mga mahihirap na tao, sa mga taong hindi kaya mag-provide para sa sariling necessities nila. So ayun, yung charity ng mga religion na yan, malaki na itutulong nila. Ano pa ba yung mga tawag sa yung mga assistance program nila, especially sa mga simbahan na merong scholarship. Nag-ano ng scholarship, nag-aalok ng mga scholarship na libre mag-aaral dito, ganyan-ganyan, tapos maayos pa. Ayun, kudos naman Wait sa mga lang, ganun. to conclude yung topic, I do think that religion is not wrong, it's the people. both. Same No, with... kasi, di ba? Doon pa lang sa sinasabi niya na good side ng religion, di ba? Ang ganda nung natutulong ng religion. Oo. Kung nagagamit ng tama. Tama. Ang mali kasi, Yun. ang mali kasi yung mga followers, yung mga tao na sobrang leaders. hindi mga leaders tsaka mga followers na naabuso yung pagiging parte ng religion. Ulitin natin sinabi ni Gio. Ano yung sinabi mo kanina? Na, Yung napayon tayo? ano yun? Ayun, maganda yung maitatatak or maitutulong sa atin ng religion kung Magagamit. maisasabuhay siya ng tama o magagamit siya ng tama. Hypocrisy, kung maiwasan natin hypocrisy, talagang goods yan. So ayun, to wrap those things up,
Disclaimer lang, ano. Ayan, point of view naming tatlo to. Opinion naming tatlo lahat. to. Hindi kami tama, hindi namin alam kung mali kami, kung tama kami, basta sinasabi lang namin. Kung ano yung nararamdaman namin, kung ano yung nakikita namin. Kasi ito nga ganun topic. Kung ano yung nakikita namin, kung ano yung opinion namin about sa mga nakikita namin, mga tanong. Hindi naman din namin masasabing facts to kasi nga, opinion. Opinion-based siya. Oo. So, disclaimer lang, kung na-offend namin kayo, Sorry. sorry not sorry. Yun siguro. Okay. And yun na yun. Slay!